Sino si Marina Dizon Santiago? Si Marina Dizon y Bartolome ay isinilang sa Binondo, Manila noong 18 ng Hulyo taong 1875. Si Marina ay anak ni Jose Dizon na isa sa 13 martir na binaril ng mga Kastila sa Bagong Bayan noong 11 ng Enero taong 1897 at Roberta Bartolome. Nang mamatay ang kanyang ina noong siya'y 8 taong gulang pa lang, ang tumayong kanyang ina at nag-alaga sa kanya ay ang ina ni Emilio Jacinto na si Josefa Dizon. Una siyang nag-aral sa pribadong paaralan sa ilalim ni Maestro Timoteo Reyes. Kalaunan ay nagpatuloy siya sa pag-aaral sa pampublikong paaralan sa ilalim ni Aniceta Cabrera, kung saan nakilala niya ang kanyang kaklase na si Jose Turiano Santiago. Noong kanyang kabataan, bago sumali sa katipunan, si Marina ay isang mang-aawit, at musikerang miyembro ng lokal na bandang musiko sa Trozo. Ang kanyang talento sa pag-awit ay nagamit niya nang siya ay maging miyembro ng katipunan. Noong Hulyo taong 1873, kasama ang kanyang pinsang si Emilio Jacinto, si Marina ay naging kasapi ng katipunan kasabay ng iba pang mga kababaihan tulad nina Josefa Rizal, Trinidad Rizal, Angelica Lopez, at Delfina Herbosa na ginanap sa tahanan ni Restituto Javier sa Calle Oroquieta, Santa Cruz, Manila. Sa araw rin ng inisasyon, binuo ang sangay ng kababaihan sa katipunan, na sa ilang dokumento ay tinawag na Semilla Logia de Adoption, bilang pagpapalawak sa gawain ng kilusan. Inihalal siya bilang kalihim ng sangay at hindi pangulo na taliwas sa ilang mga pagpapalagay. Bilang kalihim, siya ang namuno sa inisasyon kay Gregoria de Jesus bilang bagong miyembro ng sangay ng kababaihan ng katipunan. Maliban dito, naging tungkulin rin ni Marina ang pagtatago ng mga kasulatan at dokumento ng katipunan tulad ng naging tungkulin ni Gregoria de Jesus. Bilang tagapag-ingat ng mga kasulatan at dokumento ng katipunan, sinunog naman ni Marina ang lahat ng mga dokumentong magbubunyag sa mga pangalan ng kasapi ng katipunan. Bukod rito, naging tungkulin rin ni Marina ang pangangalap ng pondo, pangunguna sa mga proyekto, pagtuturo ng mga pangaral ng samahan at higit sa lahat ay ang pagpapalakas o pagpapatatag ng kalooban ng mga kababaihan sa katipunan. Ang mga payo niya sa mga kasamahan ang nagtaguri sa kanya bilang kaluluwa ng sangay ng kababaihan ng katipunan. Sa mga ginagawang pagpupulong ng mga miyembrong lalaki ng katipunan sa pangunguna ng Supremo Andres Bonifacio, naging gampani ng sangay ng mga kababaihan sa pamumuno ni Marina ay magsilbing tagabantay sa labas ng silid. At sa ilang mga pagkakataon, humahambalang, nanlilinlang at naglilibang sila ng mga gwardya sibil sa pamamagitan ng pag-awit at pagsasayaw upang makatakas ang mga lalaking kasapi ng katipunan. Hindi nagtagal, nabuwag din ang sangay ng kababaihan ng katipunan, nang makipag-isang dibdib si Marina sa kalihim ng kataas-taasang sanggunian ng katipunan na si Jose Turiano Santiago noong 16 ng Setyembre taong 1874 sa simbahan ng Binondo. Nang maaresto ang kanyang asawa na si Jose Turiano Santiago, gumawa siya ng paraan upang makalaya ito. Ipinagbili niya ang lahat ng kanyang ari-arian upang ipangsuhol sa mga bantay ng kanyang asawa. Kalaunan, ang kanyang asawa ay nakalaya noong 11 ng Setyembre taong 1897. Sa paglaya ng asawa, agad silang lumipat ng tahanan sa May Kawayan, Bulacan. Ngunit, iniwan niya ang asawa at pumunta sa Bamban, Tarlac. Ang kanyang asawa ay pumunta sa Maynila upang magtrabaho bilang accountant, ngunit, kalaunan ay pinaghinala ang revolusyonaryo. Kaya upang maiwasan ang pag-aresto sa kanyang asawa, pinatakas niya ito at pinapunta sa Hong Kong, habang siya ay nagpaiwan sa Pilipinas. Nakabalik rin ang kanyang asawa sa Pilipinas at namatay noong 2 digmaang pandaigdig. Sumunod naman siya noong 15 ng Oktubre taong 1950 sa sakit na meningitis sa edad na 75. Kung kayo ay aking tatanungin,
Anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito? Mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.